Umupo si Lian sa sofa sa opisina ni Lei Xing at nagtanong, ano ang bagong trabaho? Isang bagay, ang mga TIE fighter na iyong natagpuan. Para silang mga espesyal na puwersa. Maaasahan ba sila? Nang marinig ang tanong ni Lian, itinaas ni Lei Xing ang kanyang ulo. Lahat sila ay sikat na martial artist sa sarili nilang bansa. Ikan-away ni Lian ang kanyang kamay at ngumiti. Ngunit ang dalawang panig ay lihim na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Maaga o huli, magkakaroon ka ng kaunting kabutihan. Balita sa kanila, basta wag ka na maglalaro. Mapaglarong kamandat si Lei Xing, na nagpapahiwatig na wala itong problema. Binuksan ni Lian ang impormasyon ng martial artist at nakita ang pangalang Zhang Mingyuan. At nagtanong, kasama nitong si Zhang Mingyuan, kung paano. Plano mo bang ayusin ito? Sinabi ni Lei Xing na maraming potensyal ang Mingyuan. Kung papayag siya, gusto ko siyang gawing bagong martial arts star. Siyempre, kung gusto ng senior kong kapatid. Ikaw pa rin ang pinakabagay. Kinawayan ni Lian ang kanyang kamay at tumanggi, hindi na kailangan. Ang landas ng ating mga matatanda ay hindi maaaring humantong sa malaking tagumpay. Tingnan kung paano pinopromote ng taekwondo ang sarili nito. Siguro ang iyong diskarte ay ang tama. Tungkol naman kay Zhang Mingyuan, tinanong siya ni View kung ano ang naiisip niya. Huwag mo siyang maliitin dahil lang sa bata pa siya. Sa pagbanggit nito, sumimangot si Lei Xing at bumantong hininga. Ayaw daw ng ate niya na mag-focus na lang siya sa pag-aaral. Ako ay nasa isang mahirap na posisyon din. Kaya sa iyong relasyon sa kanyang kapatid na babae, mangyaring subukang hikayatin siya na lumapit sa akin. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Alam ni Lei Xing na si Zhang Mingyuan iyon. At ngumiti siya nang buksan niya ito. Pagbukas ng pinto ay nagtama ang kanilang mga mata. Nakahanap ng dahilan si Lei Xing para lumabas ng kwarto para makapag-usap silang dalawa ng personal. Pero pagkasara niya ng pinto, binuksan niya ang listening device. Tahimik na nakaupo si Lian sa tapat ni Zhang Mingyuan. At diretsyong nagtanong, kumusta ang ate mo? Pareho silang nagulat. Iba talaga ang tanong at sagot. Itinaas ni Zhang Mingyuan ang kanyang salamin at inis na sabi ko, hindi ba dapat ako ang tinatanong mo? Nakangiting sabi ni Lian, nasabi mo na sa akin ang lahat. Ngayon sabihin mo sa akin kung kumusta ang kapatid mo. Tinalikuran ni Zhang Mingyuan ang kanyang ulo. Nakaturo kay Lian. Nagtanong-tanong na ako. Kahit na ang iyong kababata, may asawa na siya, kaya wala kang pagkakataon. Sabi ni Lian, gusto ko siyang makilala, pero wala akong ibang intensyon. Hindi makatarungan para sa akin na kunin ang lahat ng kredito para sa paggawa ng isang mabuting gawa, tama ba? Nakita ang seryosong ekspresyon ni Lian. Nag-alinlangan si Zhang Mingyuan. Nasa Zhuhai kami. Ang aking kapatid na babae ay nagpapatakbo ng isang bar sa address na ito. Itinaas ni Lian ang kanyang kamay at tinapik Zhang Mingyuan sa balikat, pagkatapos ay tumayo. Salamat. Pupunta ako ngayon. Nagulat si Zhang Mingyuan. Aalis ka na. Hindi mo ba tutulungan si Lei Xing na hikayatin akong sumali sa martial arts competition? Nanghina ang mga yapek ni Lian, at sinabi niya, malakas, kung gusto mong sumugod sa mundo ng katanyagan at kapalaran, pagkatapos ay magpatuloy. Kung ayaw mo, edi wag. Ilang beses na kayong nag-away ng husto, at hindi mo pa alam kung ano ang gusto mo. Lumabas ng pinto si Lian. Nakasalubong niya si Lei Xing, na naghihintay. Kumusta na, kuya? Napabuntong hininga si Lian at umiling. Hindi ko siya makumbinsi, kaya hayaan mo na siya. Wala nang sinabi pa si Lei Xing, kundi tanging pinag-isipan nila ang kakatapos lang nilang pag-uusap. Magalang na tinanggap ng opisina ng Zhongshan University Lian ang USB mula kay Professor Wu. Mr. Lee,
Ito ang impormasyong kailangan mo tungkol sa mitolohiyang pagbabago ng siyam na phoenix, gayon din ang proseso ng pagbabago mula sa makahayop na pagsamba sa Diyos noong panahon na Tiyang hanggang sa kombinasyon ng banal na sandata. Ang mga karakter na binanggit mo, tulad ni Pang at Teso, kahit na ano, minarkahan ko na. Nagpasalamat si Lian. Salamat, Professor Wu. Pagkatapos ay nagtanong siya na may seryosong ekspresyon, Professor Wu, sa tradisyonal na mitolohiya ng ating bansa, sino ang may pinakamataas na katayuan? Tumawa ng malakas si Professor Wu. Madalas din itanong yan ng mga estudyante ko. Kung tutuusin, wala namang ganoon. Bilang pinakamataas na Diyos, ipinagpatuloy niya, ang mitolohiya at mga alamat ay bahagi nito. Ang kultura ay patuloy sa mahabang panahon, kadalasang bumubuo ng isang sistema ng mga Diyos na may malaking impluwensya at isang malinaw na hierarchy. Ngunit ang kaso ng ating bansa ay medyo naiiba. Kung ikukumpara sa ibang bansa, mayroon tayong kakaibang sistema ng pagsamba sa mga ninuno. Bilang karagdagan, ang kulturang Confucian ay naghihigpit din sa pag-unlad ng mga mitolohiyang paniniwala. Ang aming mythological system ay komplikado, at ang pagkapira-piraso ay seryoso. Ang pinakamataas na Diyos ay nag-iiba din ayon sa panahon. Sa panahon ng Jin Dynasty, ang pinakamataas na Diyos ng Taoismo ay isa sa 3 makalangit na opisyal. Sa panahon ng Tang Dynasty, si Lao Zilayer ang naging pinakamataas na Diyos. Sa panahon ng Dinastiyang Song, ang mga Daoist na pari ay nambobola ang emperador, pinababa ang katayuan ng Heotian Great Jade Emperor at itinulak si Laozi pababa. Ang mga tradisyonal na mythological system ng mga lokal na lugar ay iba rin. Kunin ang siyam na phoenix na interesado ka. Bilang halimbawa, ang imahe ng siyam na phoenix, kabilang ang 5 kulay na phoenix na ipinanganak mula sa 7 mata, ang siyam na ulo na ibon, at ang ibong may masamang palatandaan, ay nagmula sa mythological system ng sinaunang estado ng Chu. Ang siyam na phoenix ay ang bundok na demonyo, ang general ng Xiang River, ang dakilang ministro ng kapalaran, at ang mas mababang ministro ng kapalaran, ang Diyos ng ilog. Ito ang mga tipikal na halimbawa ng sistema ng pangangasiwa ng mga Diyos. Sa sistemang ito, ang pinakamataas na Diyos ay ang silangang Panginoon. Iyan ang silangang emperador na si Taiyi na madalas mong banggitin. Ngunit kung tatanungin mo ako kung sino ang mananalo sa labanan sa pagitan ng silangang Panginoon na si Laozi at ng 3 makalangit na opisyal, hindi ko alam. Si Lian ay nakinig ng mabuti sa paliwanag ni Professor Wu at isinaulo ito sa kanyang isipan. Kung tama ang kanyang pag-iisip, ito ang susi sa ebolusyon ng legacy. Umalis sa Zhongshan University. Naisip ni Lian ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng insidente sa Yanfu, this time, naramdaman niya na si Yanfu nagiging mas misteryoso. Siya mismo ay naiintindihan na ang kanyang kaalaman ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Kung tinaasan niya ang kanyang paggising sa 100%, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa naglalakad. Kung may kaso ng obsession o possession, ito ay magiging mahirap. Hindi niya kayang ilabas lahat at nauwi sa pagiging sakripisyo para sa iba. Ngunit sa paghusga sa estado ng martial lord, napakababa ng posibilidad na mangyari ito. Ang susunod na tanong ay, maaari bang pagsamahin ang mga mana sa kalooban? Tai Sui man o martial lord, mas mataas ang gising nila kaysa sa akin. Pero hindi kasing ganda ng performance nila. Monotonous inheritance pa rin. Kahit na ito ay posible na sila ay, hindi ginagamit ang kanilang buong lakas. Ngunit posible rin na ang iba't ibang mga mana ay hindi magkatugma, na nagdudulot ng mga negatibong kahihinatnan para sa naglalakad. Ayon sa pangangatwiran na ito, sinusuportahan ni Yanfu ang Walker, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng iba't ibang mga mana. So, syempre, dapat may solusyon.
Marahil ang pinag-isang sistema ng mga Diyos na binanggit ni Profesor Wu ay isang paraan upang magkaroon ng higit pang mga mana. Ang pinakamahusay na paraan ay siguraduhin na ang lahat ng mga mana na mayroon ka ay kabilang sa parehong sistema ng mga Diyos. Taos-pusong tumingin si Lian sa malayong paglubog ng araw. Mukhang mas naiintindihan ko na ang susunod na landas na dapat kong tahakin. Pagkalipas ng 2 araw, natapos na ang lumang negosyo sa Guangdong. Bumalik si Lian sa lumang villa sa Shanghai, sinuri ang mga dokumentong mitolohiya na pinagsama-sama ni Profesor Wu. Sumakit din ang ulo niya. Patuloy siyang nag-type sa keyboard, ipinapakita ang mga sanga ng True Local Deity System. Ang Diyos na si Jess, ang estatwa ng bilangguan ng Budista. Ang baka, daga, tigre, at kuneho. Iba't ibang halimaw. Ang sinaunang nan, na kumain ng bakal. Copper, hindi iba pang mga bagay. Ang puting latian. General Mao Shangjun. Inihambing ni Lian ang bawat item sa mga materyales ni Profesor Wu, pinag-aaralan ang mga kakaibang pamana. Tiyak na hindi sila mula sa sinaunang panahon, ngunit mula sa panahon ng Warring States hanggang sa Republika ng China. Pagbabago sa kaugalian. Ang record ng ibon ay isang masamang tanda. Bilang isang batang babae mula sa langit at lupa, siya ay mula sa yumaong Republika ng China, at ang record na nauugnay sa panaginip ay hiniram mula sa comics ng Hapon. Ang pagsasama-sama ng mga materyales na ito ay mas nakakapagod kaysa sa naisip. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente sa Yanjing, tulog pa rin si Dan Niang. Marahil ay marami siyang naabsorb sa nakaraang insidente at kailangan niya ng oras para matuno iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, bumantong hininga si Lian, humiga sa sofa, at unti-unting nakatulog. Biglang namatay ang mga dati niyang kasama at totoong kaibigan. Sunod-sunod, tumayo si Feng Di sa bundok ng mga bangkay, nakatingin sa kanya na may kakaibang ngiti. Nagising si Lian na may malamig na pawis. Sa sandaling ito ay mahirap, upang makilala ang pagitan ng katotohanan at ilusyon. Sa Yanfo, naisip niya, bilang mundong ito at ang Yanfo, iba talaga ako. Ayon kay Mac, posible bang Yanfo din ang mundong ito? Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naramdaman ni Lian. Takot sa White Force na yan. Siphon. Buti na lang at hindi ako sumama sa Siphon. Biglang may narinig na pamilyar na boses. Tama iyan. Kung sumali ka sa Siphon, napakahirap para sa iyo na bumalik sa mundong ito. Biglang sumulpat si Max sa likod ni Lee. Naiintindihan mo ba ang idioma? Isang apoy sa pintuan ng lungsod. Isda sa magulong tubig na nakasakit kay Ziwanji. At hindi ito magtatapos ng mabuti para sa iyo. Sino si Ziwanji? Siya ang asawa ni Cao Yuanzhao, ang mortal na kaaway ng Taisoy. Tandaan ang pangalang ito. Naisip ni Lian na masakit ang ulo. Sa mga salita ni Mac, pinapurihan niya ng husto ang babaeng ito. Hindi kaya maraming kalkulasyon ang lalaking ito at ayaw niyang masangkot sa gulo. Kaya siguro hindi totoo ang sinabi niya. Nakilahok na siya sa team hunt para sa Tekyo, na sapat na upang patunayan ang kanyang kakayahan. Sinabi ng Tekyo na si Mac ay isang reserba, na hindi nangangahulugan na siya ay hindi sapat na malakas upang lumaban. Sa pag-iisip tungkol dito, tumalikod si Lian at nagtanong, hindi ka ba natatakot na madamay ngayon? Maaari mo ba akong bigyan ng higit pang mga puntos ng bonus? Medyo kulang ako sa cash. Tumingin si Max sa screen ng computer ni Lian. Muttered, pwede, pero hindi yon. Kailangan mo talaga ngayon. Maaari mong matuklasan ito sa iyong sarili. Medyo hinahangaan din kita. Nang marinig ito, nagtanong si Lian, tama ba ang aking mga hinuha? Ipinaliwanag ni Akna, sa pangkalahatan, hindi ka nagkakamali. Ngunit hindi kinakailangang pagsamahin ang mga mana ng walang pinipili.
Kapag ang isang walker ay umabot sa 100% na paggising, ang susunod na hakbang ay ang maling pamana, na nagtataglay ng mga eksklusibong kakayahan ng mana. Sa oras na iyon, ang paggising ng iba pang mga mana ay pipigilan, at magagawa nila. Hindi na madadagdagan. Kaya gaano kalakas ang isang Grand Walker? Ngumisi si Mac. Hindi ito may kukumpara sa mga ordinaryong mana.